Hello po, magandang gabi po. Kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Our topic for tonight is wisdom of God and the wisdom of the world. This is a topic for tonight. Yun po ang ating topic. Ang karunungan ng Diyos at ang karunungan ng sanlibutan. Yun po yung ating topic. Gandang gabi po sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Yun po ang ating paksa, yun po yung ating topic, yung karunungan ng Diyos at ang karunungan ng sanlibutan. Kasi dito marami pong naliligaw, no? Kasi dapat dapat hindi lang po karunungan ng sanlibutan ang nasa atin. Kailangan nasa atin din yung mga karunungan ng Diyos. Kasi yung karunungan ng sanlibutan, wala pong kwenta yun. Hindi po makapagliligtas yun, yung karunungan ng sanlibutan. Hindi po makapagliligtas po sa tao yun. Ang makapagliligtas po sa tao, yung salita po ng Diyos. Yun po. Yun po ang dapat sa atin na dapat ang laman ng ating puso, ng ating memory, hindi lang po yung karunungan ng sanlibutan. Kailangan nasa atin din yung karunungan ng Diyos, yung kanyang mga salita. Ganun po, para maligtas po tayo. Hindi po yung puro pang sanlibutan lang. Sabi nga, ang nag-aasik sa laman, aani ng kasiraan. Ang nag-aasik sa espiritu, o magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon. Hindi po dapat panglaman. Kasi kahit na man po ang na-achieve natin dito sa mundo, o wala pong kwenta yon, hindi po yun makapagliligtas sa atin. Halimbawa, doktor ka, scientist ka, o engineer ka, o kahit na ano pang profession mong natapos dito sa mundo na achieve mo, hindi ka rin maliligtas noon pagka hindi mo alam yung aral ng Diyos. Kailangan dalawa po ang kaalaman natin. Karunungan ng Diyos saka yung karunungan ng sanlibutan. Ganun. Kasi pagka marunong ka rin sa sanlibutan, halimbawa, doktor ka, engineer ka, o pwede kang yumaman, di ba? O kung professional ka, o pwede kang yumaman sa karunungan ng pansanlibutan. Pero hindi ka naman maliligtas kasi yung wala pong kaligtasan yung gano'n, kahit na ano pa na-achieve mo sa sanlibutan, walang kwenta po yun . Hindi po makapagliligtas po ng kaluluwa yung karunungan na tinatanggap ng sanlibutan. Kung tumanggap ka ng karunungan ng sanlibutan, bali wala po yun, hindi ka maliligtas. O sabi mong scientist ka, doktor ka, engineer ka, o kung ano pa man, etc., di ba? Hindi ka rin maliligtas doon kasi wala kang alam sa aral ng Diyos . Ganun po, kailangan dalawa po ang ating knowledge. Dalawa ang ating wisdom of God and wisdom of the world para balance, ganun po. Balance yung ating pamumuhay. Meron tayong karunungan ng Diyos o meron tayong karunungan ng sanlibutan. Kalang balance po tayo gaya ni Moises. Meron siyang karunungan sa Diyos o meron pa siyang karunungan sa mga Ehipsyo. Tinuruan siya lahat ng karunungan doon. Ganun po, kailangan balance. Sabi nga ng Panginoong Yesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas o sa bibig ng Diyos. Ayun, kailangan balance po, hindi yung puro pang sanlibutan lang. Kasi nga, kung kaalaman mo, pang sanlibutan, hindi ka maliligtas nun. Kailangan lalagyan mo rin yung puso mo ng aral ng Diyos, ng kanyang mga salita. Para maligtas po. Ganun po. Dahil hindi lamang po sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sabi nga ang naghahasik sa laman,
aani ng kasiraan, ang nag-aasik sa espiritu, mag-aani ng buhay na walang hanggan. O gano'n, kailangan meron tayong karunungan din ng Diyos. Hindi lang po pang karunungan ng sanlibutan. Saka wala pong kwenta yung karunungan ng sanlibutan. Hindi po kahit na... Kasi pag marunong ka sa mga bagay na pansanlibutan, o yayaman ka nga, pero hindi ka naman maliligtas, di ba? Kapag doktor ka, yayaman ka. Kapag engineer ka, yayaman ka. Pag scientist ka, yayaman ka. Piloto ka, abogado ka, yayaman ka. O, di ba? Pero hindi ka naman maliligtas. Baliwala yun. Baliwala yun. Kailangan double wisdom ang natamo natin. Karunungan sa Diyos, saka karunungan na pang sanlibutan para maligtas tayo. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan, Galatia 8. Kasi pagka panglaman lang, aani ka ng kasiraan nun. Ito po sa Galatia 6:8. Sapagkat ang nag-aasik ng sa kanyang sariling laman, ay sa laman, mag-aani ng kasiraan. Datapwat, ang nag-aasik ng sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. O yun o. Kailangan hindi yung panglaman lang. Kailangan meron ka rin espiritu ng Diyos. Nag-aasik ka rin ng mga salita ng Diyos o nakikipag-ipon ka, nag-aaral ka. Kasi yung karunungan sa sanlibutan, wala pong kwenta yun. Hindi ka po maliligtas dun. Kahit yayaman ka nga, pero hindi ka naman maliligtas. Di ba? O kahit, alibaw, negosyante ka, o wala ka namang alam sa aral ng Diyos, hindi ka rin maliligtas. Ganun po yun. Kaya meron tayong alam sa aral ng Diyos. Hindi po kasi makapagliligtas yung mga karunungan ng sanlibutan, saka yung mga kayamanan, hindi po. Ito sa Sipanya, sabi rito sa Sipanya, no? Yung mga kayamanan po, hindi po makapagliligtas po yun. Dito po sa Sipanya. Sabi rito ng Panginoong Diyos. Dito po sa Sipanyas 1:18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa karawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamagitan ng apoy ng kanyang panibugo. Sapagkat wawakasan niya o isang kakilakilabot na wakas nilang lahat ng nagsisitahan sa lupain. O hindi makapagliligtas yung yung wisdom of the words Hindi po makapagliligtas yun Kahit sabihin mong doktor ka o engineer ka o abogado ka, hindi ka maliligtas doon. Kailangan lagyan mo ng karunungan ng salita ng Diyos yung puso mo. Yun po yung makapagliligtas. Gaya ni Moises, meron siyang karunungan sa Diyos, meron po siyang karunungan ng Ehipsyo. Ito si Moises. Dalawang wisdom ni Moises Karunungan sa Diyos o karunungan ng pansanlibutan. Ito si Moises sabi rito ng banal na kasulatan. Dito po sa Gawa 7:22. At tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo. At siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. O yun, double wisdom si Moises Dalawang karunungan niya sa Ehipsyo sa salita ng Diyos. O yun. Naligtas siya. Kailangan hindi puro pang sanlibutan lang yung natin, yung mind natin. Kailangan may salita rin po ng Diyos yung ating mind para maligtas po tayo. Kasi wala pong kwenta yung kahit gaano ka pa kayaman o gaano ka pa katalino sa mundo talino mo pang sanlibutan lang hindi ka maliligtas din nun. Kailangan meron ka rin karunungan sa Diyos para maligtas ka. Ganun po. Ito, wala pong kabuluhan kasi yung kayamanan sabi ng banal na kasulatan Ito sabi sa Kawikaan 10:2, mga kayamanan ng kasamaan ay hindi papakinabangan. Ngunit ang katwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Nagliligtas sa kamatayan yung katwiran ng Diyos Yun po yung makapagliligtas sa tao, yung mga aral ng Diyos, yung katwiran. Yung kayamanan o wisdom ng pansanlibutan, wala pong kwenta yun. Kahit na ano pa na-achieve natin sa mundong ito, hindi ka maliligtas.
pagka wala kang alam sa aral ng Diyos. Yun po, walang kwenta po yung kayamanan, no? Sabi rito, hindi makapagliligtas. Sabi rito, basahin ko po sa inyong muli. Sa Kawikaan 10:2, mga kayamanan ng kasamaan na hindi mapapakinabangan. Ngunit ang katwiran ay nagliligtas sa kamatayan. O, nagliligtas sa kamatayan yung salita ng Diyos eh. Kasi yung salita ng Diyos, Espiritu yun eh. Hindi ka, yun ang bubuhay sa mga kaluluwa ng tao, yung mga salita ng Diyos. Ganun po. Yun po yung bubuhay sa tao. Kasi yung Espiritu kasi ng Diyos di namamatay. Eh, yung Espiritu ng sanlibutan, lilipas yan eh. Yung karunungan sanlibutan. Yung sa Diyos, hindi. Ito, basahin ko rin po sa inyo sa Kawikaan 11:4. Ang makayamanan ay walang kabuluhan sa karawan ng puot. Ngunit ang katwiran ay nagliligtas sa kamatayan. O, nagliligtas sa kamatayan yung katwiran ng Diyos, yung mga aral. Pero yung na-achieve mong karunungan sa sanlibutan, yayaman ka nga sa pangsanlibutan, sa karunungan, pero hindi ka rin maliligtas. Mapupunta ka lang din sa impyerno, ganun. Kailangan meron tayong doble ang ating wisdom from God and the Word, ganun, para maligtas po tayo. Kaya sabi ng Diyos, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ganun, dapat po. Ito, basahin ko sa inyong muli. Ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa karawan ng puot. Ngunit ang katwiran ay nagliligtas sa kamatayan. O, yung aral ng Diyos, yung katwiran niya, yun yung nagliligtas. Hindi yung ginagawa nating katwiran sa sarili. Wala pong kwenta yun. Kailangan yung katwiran niya. Sabi nga ng Panginoong Yesus, hindi siya ang nasunod, yung katwiran ng Ama nasunod. Ganun, para maligtas yung tao. Ganun po. Yung kasi yung karunungan ng sanlibutan, wala pong kwenta yun eh. Hindi ka maliligtas doon. Kundi salita ng Diyos, makapagliligtas sa tao. Pero, importante rin yung karunungan ng sanlibutan para, siyempre, magtatrabaho tayo, kailangan double wisdom tayo. Para, siyempre, pag may karunungan ka rin ng sanlibutan, pwede kang yumaman, di ba, umasenso, o magaang din ang pamumuhay mo. Pero kailangan naman yung yumayaman kasi yung yung pagka meron kang karunungan, yayaman ka, di ba? O pagka marunong ka rin sa kailangan double tayo wisdom, ganun po. Itong sabi ng banal na kasulatan, sa may 14:24, yayaman ka rin pag marunong ka sa sa pansanlibutan. Yung nga lang, hindi ka maliligtas pagka puro lang karunungan ng sanlibutan. Kaya may karunungan ka rin ng Diyos. Meron ka rin alam sa mga aral niya, so sumusunod ka. Ito yung pagka meron kang matalino ka, pang sanlibutan, yayaman ka rin naman Yung nga lang, walang kaligtasan. Kailangan meron tayong alam din sa aral ng Diyos para maligtas po tayo. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. Sa Kawikaan 14:24, ang putong ng mga pantas ay ang kanilang mga kayamanan. O yun pagka matalino ka, di ba? O yayaman ka, pagka pantas ka, sabi rito sa banal na kasulatan. Basahin ko po sa inyong muli. Dito po sa Kawikaan 14:24. Ang putong ng mga pantas ay ang kanilang mga kayamanan. O yayaman ka rin naman pagka meron ka na-achieve sa mundo. Pero kailangan meron tayong salita ng Diyos kasi yun po yung makapagliligtas sa atin Yung kanyang salita, yung kanyang mga aral. Ganun po. Kasi wala pong kwenta yung kahit mayaman ka, hindi ka naman maliligtas. Kailangan meron din tayong salita ng Diyos yung para maligtas tayo. Sabi nga ng Panginoong Yesus dito sa may hindi ka rin maliligtas pagka yung wala kang alam sa aral ng Diyos, hindi mo sinusunod. Kailangan may alam ka sa aral, tapos sundin mo. Para maligtas ka. Kasi anumang na-achieve natin dito sa mundo, hindi rin makapagliligtas yun Kaya ma-achieve din natin yung wisdom of God para maligtas tayo. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito po sa sa 6:53 ng 1.
Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. O wala kang buhay na walang hanggan eh. Yung kinakain mo yung mga karunungan ng tao. Kasi yung karunungan ng pansanlibutan, ano rin yan eh, yung natatransform yan eh. Yung tinuruan ka ng teacher mo, o salin-salin din yung karunungan ng sanlibutan eh, sa tao. Ito po yung ibig sabihin nun, yung kumakain ka. Pwede rin dalawa ibig sabihin itong sabi ng Panginoong Yesus eh. Pwede rin iukol sa religion, yung aral ng mga tao, o aral ng mga karunungan ng pansanlibutan, o tinuruan ka ng teacher mo, kung ano ba po yung na-achieve mong nalaman, o wala ka rin buhay sa iyong sarili. Kasi, pangsanlibutan yun eh, sabi ng Panginoong Yesus eh. Ito, basahin ko sa inyong muli. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. O yun o, ibig sabihin po nito, no, hindi po yung laman na pagkain, yung katawan, o yung dugo iinumin, hindi po. Ang ibig sabihin po nito, yung mga kaalamang natanggap po sa teacher mo, o kung ano man, sa doktor na nagturo ng pagkadoktor, o nagturo ng reliyon, na hindi naman galing sa Diyos, aral lang ng tao, yun po yung ibig sabihin nito, yung kinain mo yung laman ng anak ng tao, inumin ng dugo, o wala kang buhay sa sarili mo. Kung ano, sabihin yung mga karunungan po to ng kaalaman ng sanlibutan, ganun po. Wala kang buhay sa sarili mo kung hindi mo malaman yung mga aral ng Diyos. Ganun po yun, no? Hindi yung dugo na iinumin sa tao, yung laman, hindi po yun. Yung mga ano po yun, yung mga kaalaman po ng galing sa mga tao rin. Kasi salin-salin po yung mga kaalaman eh. For generation, di ba? O, na-transform sa iba. Ganun po. Yun po ibig sabihin nito, hindi po yung kakainin mo yung laman ng tao, inumin ng dugo, hindi po yun. Yung aral po yun ng kung ano-ano pong course yun, o doktor man, o kung engineer man, mga aral po yun, tsaka aral ng religion. Halimbawa, galing lang sa tao, o wala kang buhay sa sarili mo, sabi ng Panginoong Yesus. O basahin ko sa inyong muli dito sa sa ng 1:53. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, eh wala kayong buhay sa inyong sarili. O hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan pag hindi mo kinain yung karunungan ng Diyos, yung mga aral niya. O yung aral lang ng sanlibutang tinatanggap mo, o wala po kwenta yun. Hindi po maliligtas ang tao. Kasi nga, ang kaligtasan, yung pong salita ng Diyos. Kasi yung karunungan ng sanlibutan, wala po yun eh. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa unang Korinto, 17:18, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng ebanghelyo. Hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawala ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos sa atin na maliligtas. O yun, maliligtas tayo sa mga aral ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Hindi yung karunungan ng mga salita, ganun po. Kasi mga walang kwenta po yun. Hindi po makapagliligtas yung karunungan mong tinanggap sa kanino man, o sa lolo mong doktor. Siyempre, ano po yun eh. Salin-salin din po yung mga karunungan yun eh, na pansanlibutan eh. Hindi po yun makapagliligtas, kundi yung ang makapagliligtas po yung salita ng Diyos, aral po ng Diyos. Yun po. Ito pong sabi rin ng banal na kasulatan, no? Walang kwenta kasi yun eh. Nauuwi lang sa wala yung mga karunungan ng sanlibutan. Ito sabi ng banal na kasulatan sa unang Korinto 2:6. Gayunman, nagsasalita kami sa karunungan sa mga may gulang, bagamat hindi ng karunungan ng sanlibutang ito, o ng may kapangyarihan sa sanlibutang ito,
na ang mga ito'y nanguuwi sa wala. O nauuwi lang sa wala yung karunungan mo maimpyerno ka rin. Kahit sabihin mo engineer ka, doktor ka seaman ka, o kung ano pa man, etc. Di ba? O wala kang alam sa aral ng Diyos, o mauwi ka lang sa wala. Kasi lilipas lahat yung nasa sanlibutan Sabi nga ng Panginoong Yesus ang langit at ang lupa, datapot ang aking mga salita ay hindi lilipas. O yun po yung importante yung salita niya. Yung makapagliligtas po sa ating mga kaluluwa. Yun po importante sa lahat. Kasi ito, kahit na ano pa na-achieve mo sa mundong ito, no? O kung ano ka pa man dito, inyenyero ka, doktor, o mauwi lang sa wala yun kung wala kang alam sa aral ng Diyos. Ganun po, kailangan yung salita ng Diyos kailangan meron tayong salita ng Diyos, doble. Ganun, sabi nga ng Panginoong Yesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yun po, dapat dalawa po ang wisdom natin from God and the Word, ganun, para sure tayo for the salvation. Ganun po, our soul, ganun po, para hindi po tayo kailangan dalawa ang ating wisdom. Dito, mag-aral lang po kayo sa mga video ko. Matututo po kayo ng mga wisdom dito. Tinuruan ng Panginoong Yesus O, basahin ko sa inyong muli. Kasi mauwi lang sa wala yung karunungan mo, sabi rito. Basahin ko sa inyong muli rito, no? Sa unang Korinto 2:6. Ganyan nagsasalita kami sa karunungan sa mga may gulang. Bagamat hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng may kapangyarihan sa sanglibutang ito. Nang mga ito'y nauuwi sa wala. O, mauwi lang sa wala. Hindi ka maliligtas doon Yung mga karunungan pa sa sanlibutan, hindi ka maliligtas dyan. Kahit sabihin mong doktor ka, yayaman ka doon, hindi ka naman maliligtas. O engineer ka, o gano'n, scientist ka. O, hindi ka rin maliligtas kasi hindi mo alam yung aral ng Diyos. Aral ng Diyos, importante po yan. Hindi po yan lilipas. Importante po yung salita ng Diyos, hindi lilipas. Yun po yung makapagliligtas sa kaluluwa. Ito, sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa unang Korinto 15:1. Ito makapagliligtas sa atin yung mga salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, espiritu yan. Pag natanim sa puso mo, sa memory mo, maliligtas ka. Ganun po. Itong sabi ng banal na kasulatan. Sa may unang Korinto 15:1-2. May ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, at siya naman ninyong pinanatilihan, sa pamagitan naman nito, iligtas kayo. Kung matiga ninyong ingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsasampalataya ng walang kabuluhan. O yun Kailangan may kabuluhan, may gawa. O narinig natin na bawal, o hindi natin gagawin. O bawal pangalunya, bawal magnakaw, diba? Bawal. Basta bawal sa Diyos, yun po yung daan papunta sa langit. Yun po yung kaligtasan. Na kailangan may memory mo rin para maalala ka ng Diyos. Para maalala ka ng Diyos. Kasi pagka inaalala mo yung salita niya, naaalala ka niya ng Diyos. Ganoon. Kasi hindi mo siya kinakalimutan Yun po yung makapagliligtas yung mga salita ng Diyos. O basahin ko po sa inyo muli. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid. Ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, at siya naman ninyong pinanatilihan, sa pamagitan naman nito, iligtas kayo. Kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya na walang kabuluhan. O yun, kailangan may kabuluhan. Sabi nga, ang panampalatayang walang gawa ay baog, walang kabuluhan. Kailangan may gawa po. Patay ang panampalataya na walang kalakip na gawa. Yun po yung makapagliligtas sa tao, yung mga salita ng Diyos, hindi po yung mga karunungan ng sanlibutan. Wala pong kwenta yun. Kailangan meron tayong wisdom of God para maligtas po tayo. Ito sabi rin ng banal na kasulatan dito sa Santiago 1:21. Kahit hiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan
At tanggapin ninyo na may kamuan ng salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. O yun po makapagliligtas ng kaluluwa, yung salita ng Diyos. O basahin ko po sa inyong muli. Dito sa Santiago 1:21. Kaya nga, iwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. At tanggapin ninyo na may kamuan ng salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Ayun po yung makapagliligtas ng kaluluwa, yung mga salita ng Diyos. Hindi po yung karunungan ng sanlibutan, wala pong kwenta yun. Kasi yung karunungan ng sanlibutan nagliligaw lang yan sa tao yung mga karunungan ng sanlibutan. Nagliligaw lang po ang nagliligaw po sa mga tao, yung mga drama-drama, mga pinikula, nagliligaw sa mga tao yan Yun, yung mga karunungan sa sanlibutan, nakapagliligaw po yan. Ito po sabi ng banal na kasulatan, yung mga kata-kata, yung mga pinanood na mga pinikula, mga kung ano-ano pa dyan, nakakapagligaw po yun kasi natatanim sa puso ng tao yun Kumbaga natatanggap nila yung mga salitang walang kabuluhan Nakapagliligaw po yun, yung mga arte-arte, pinikula, may mga kasinungalingan yung ganun Itong sabi ng banal na kasulatan, kundi yung salita ng Diyos, yun po yung dapat sa tao na ilagay sa memory niya, sa puso niya, gito po. Sabi ng Tito 1:14, na huwag makinig sa mga kata ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagsisinsay sa katotohanan. Ayun yung mga kata-kata, yung mga kung ano-anong katang mga pinikula dyan, nagliligaw po sa tao yun. Kaya yung mga tao naliligaw. Hindi nila alam yung aral, ganun po. Nagliligaw po sa tao yung mga ganyan Yung mga aral ng mga kung ano yung pinanonood natin mga pinikula, nakakapulot kasi yung mga tao na makasamaan doon, nakakapagpaligaw po yung mga ganun. Kaya sabi rito, huwag makinig, di ba, sa mga kata ng mga Hudyo, sabi gano'n. Yun po yung mga makaalaman din ng drama-drama pinikula, nagliligaw po yan, makasinungalingan po yun Hindi po yung maliligaw lang po ang tao doon pagka kikinig ka sa mga ganun. Makikinig ka sa mga bagay na walang kwenta, maliligaw ka pa nun. Kapag liligaw po yan, ito sabi po ng banal na kasulatan dito po sa unang Timoteo 1:4, ni huwag makinig sa mga kata at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan. Yung mga kwento-kwento na pang mga nagliligaw lang sa tao yan yung mga pinikula. Hindi nila alam nakapagliligaw sa puso ng tao yan, sa isip. Nabubulag yung tao. Ito basahin ko sa inyo muli. Ni huwag makinig sa mga kata. Yung mga kata, di ba, yung mga arte, pinikula, kung ano-ano, nakakapulot pa yung mga tao na makasamaan dyan sa mga pinikulang wala namang kwenta. At sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan na pinanggagalingan ng pagtatalo at hindi ng pagkakatiwalang mula sa Diyos na nasa pananampalataya, ay gayon din ang pinamanik ko ngayon. Ngunit ang kinauwi nga ng bilin at ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budi at sa pananampalataya na hindi pa imbabaw. Napagkasinsay ng iba sa mga bagay na ito ay nagsibaling sa walang kabuluhang panalita. Di ba kasi pinag-aaralan yung mga ganun yung mga panalitang wala namang kwenta, nagliligaw lang po sa tao yun, mga ganun. Yung mga, para matanim sa puso nyo yung salita ng Diyos sa isip, kailangan focus po kayo sa aral niya, hindi po yung magbabalik loob po kayo para matanggap nyo yung wisdom ng God. Ayun po yung sabi ng banal na kasulatan. Mas mahalaga dapat sa iyo ang salita ng Diyos kaysa yung mga pansanlibutan. Kasi yung mga aral ng pansanlibutan
mga nagliligaw lang yan sa tao, yung mga kwento-kwento, pinikula na hindi naman totoo, di ba? Mga nagliligaw lang po sa tao yan, saka yung mga karunungan ng pansanlibutan. Kailangan yung salita lang ng Diyos, yung po dapat priority sa atin para hindi po tayo maligaw o maligtas tayo, malagay sa puso natin. Ganun po. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Sa may Kawikaan 19:27. Magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. O yun, nagliligaw lang yung mga kwento-kwento, yung mga pinikula. Nagliligaw lang po yan. Yung mga kung ano-anong wisdom ng pansanlibutan. Nagliligaw yan. Kailangan may alam tayo sa aral ng Diyos. Kasi maliligaw kapag sa puro kaalaman ng pansanlibutan. Kailangan meron tayong kaalaman sa Diyos. Nagliligaw kasi yan yung mga pinipinikulang hindi naman totoo. Kasi natatanggap ng tao yung mga information nun Pero mga kasinungalingan lang naman. Kaya sabi ng Diyos dito, no? Basahin ko sa inyong muli. Sa 19:27, magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. O mga nagliligaw lang po yan Kahit na po ano pang kaalaman mong sa pansanlibutang na-achieve dito, nakakapagliligaw yan Kailangan hindi po tayo lumalayo sa salita ng Diyos para maligtas po tayo. Kasi yun po yung tama para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Maligtas po tayo. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Kasi po yun po yung merong yung salita po kasi ng Diyos, yung aral niya, yun po yung makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan o maliligtas tayo. Ito po sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoong Yesus. Dito po sa 5. Dito po sa 5 ng 1:39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo sa mga yaon mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. O yun Sabi rito ng Panginoon, meron silang buhay na walang hanggan pag sinasaliksik nila yung aral ng Diyos ng Panginoong Yesus. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin Yun po yung makapagliligtas sa tao, yung mga aral ng Diyos, hindi po yung mga bagay na pansanlibutan. Ganun po. Kailangan yun po yung priority sa atin, yung wisdom of God. Hindi po yung wisdom of the earth. Wala pong kwenta yon. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito sa may 6:54. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya'y aking ibabangon sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. O yun nananahan ka sa Panginoong Yesus kung kinakain mo yung mga aral niya, mga utos niya, ganun. Yun po yung ibig sabihin nito. Hindi po yung kanyang laman na literal kakainin mo, saka yung dugo. Sabihin nito, yung mga impormasyon niya, yung mga aral na tinatanggap natin sa mga tagapagturo o ng mga salita ng Diyos. Yun po yung makapagliligtas sa atin. Sabi nga ng banal na kasulatan dito, kasi ang tao dapat kasi sa tao, mamatay siya na kalakip ng Panginoong Yesus. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa Roma 6:8. Ito po sabi ng banal na kasulatan, Yung kaalaman kasi, pagka natanggap mo yun yung magliligtas sa tao. Yun po. Yung kaalaman ng sa Diyos, yung mga salita niya, yun po yung makapagliligtas. Tapos sinunod mo, yun po yung makapagliligtas sa tao. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. Sa may Roma 6:8.
Datapat kung tayo nangamatay na kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mabubuhay naman tayong kalakip niya. Ayun, pag namatay tayong kalakip ni Kristo, mabubuhay naman tayong kalakip niya. Ibig sabihin yan, kung namatay ka na tinanggap mo yung buong aral niya, mabubuhay ka, ganun po. Hindi po yung mabubuhay kang muli. Yung ibig sabihin po nito, sa verse pong ito basahin ko sa inyong muli. Sabihin, kalakip ka niya, yung namatay yung laman, o kalakip mo yung aral, o mabubuhay kang ng muli na kasama niya. Yung meron ka bang impormasyon na natanggap sa Diyos ng mga wisdom niya. O basahin ko po sa inyong muli. Dito po sa 6:8, datapwat, kung tayo nangamatay na kalakip ni Kristo, ay maniniwala tayo na mabubuhay naman tayong kalakip niya. Ayan, mabubuhay tayong kalakip niya pag namatay tayong kasama ng Panginoong Yesus. Sabihin yung mga karunungan ng Panginoong Yesus yun, ng mga aral niya. Yung hindi mo nakalimutan yung aral niya, yun po yung makapagliligtas sa tao. Ganun po. Sabi nga rito sa Thessalonica, ang unang namatay kay Kristo ay mabubuhay ng muli. Sabi rito. Sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa unang Thessalonica 4:14. Sapagkat kung tayo nagsisampalatayang si Jesus ay namatay na at nabuhay ng muli, ay gayon naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ay sinasabi namin sa inyo ang salita ng Panginoon na tayong nangubuhay, nangatitirang hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mauuna sa anong paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay siyang mabubuhay ng muli. Ayun, mabubuhay ka ng muli pagka namatay ka sa Panginoong Yesus sa pagsunod. Sabihin, yung namatay ka na alam mo yung aral ng Panginoong Yesus, mabubuhay ka, sabi ng banal na kasulatan dito. Nabasahin ko sa inyo muli rito. Sa unang Thessalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang mga matay kay Kristo ay siyang unang mabubuhay na muli. Ayun, yung sabihin, yung namatay ka, natanggap mo yung mga aral ng Diyos, mabubuhay ka nun. Yung salita niya natanim sa iyo, mabubuhay ka nun. Ganun po. Ganun po yung tao dapat pag namatay, kailangan nasa iyo yung aral ng Diyos para mabuhay kang muli. Tinanggap mo yung aral niya, yung mabubuhay kang muli. Pero kung wala kang alam sa aral, hindi ka mabubuhay muli nun. Kailangan alam mo po yung aral ng Panginoong Yesus para yung karunungan na tanim sa puso, sa memory po, ganun. Yun po yung magliligtas. Ito pong sabi rin ng banal na kasulatan. Dito po sa unang Timoteo 2, sa ikalawang Timoteo 2:11, tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo nangamatay na kalakip niya, mabubuhay naman tayo kasama niya. Ayun, sabi rito, kung tayo nangamatay na kalakip niya, ay mabubuhay naman tayo kasama niya. Ay sabihin nito, kung natanggap natin yung mga aral niya, nalagay sa puso natin, yun po yung magbabangon sa atin, magliligtas sa atin yung mga aral niya, yung kanyang mga salita. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo muli. Tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo nangamatay na kalakip niya, ay mabubuhay naman tayong kasama niya, mabubuhay tayong kasama niya. Halimbawa, namatay kang alam mo yung mga aral niya, sinunod mo, mabubuhay kang muli noon. Ganun po yun. Mabubuhay kang muli. Kasi nasa yung memory. Kasi yung salita ng Diyos, hindi po namamatay yun. Yun po yung magliligtas po talaga sa tao. Sabi ng banal na kasulatan. Itong sabi ng banal na kasulatan, sa may Job 1:2, na magkagayoy, sumagot si Job at nagsabi, walang pag-aalinlangan na kayo ang bayan.
At ang karunungan ay mamamatay na kasama ninyo. O yun o. Pag namatay kang kasama mo yung wisdom ng God, yung mga aral niya, yun po yung magliligtas sa tao, yung mga wisdom niya, yung mga aral niya, yung mga karunungan niya, yung mga aral. At ikaw yung bayan ng Diyos. Pagka yung namatay kang kalakip ng Panginoong Yesus, sabihin yung mga aral yon, tatanggap mong buong buo. Ganun, yun po yung magliligtas po sa tao. Yung memory nun, yung mga aral nun, di ba meron tayong memory eh. O, di ba, nag-aral ka ng doktor, o tinanggap mo yung pagka-doktor na kaalaman, o tinanggap mo rin yung pagkabugadong kaalaman, tinanggap mo rin yung yung ibang kaalaman, halimbawa, scientist ka, o tinanggap mo rin yung kaalaman ng ganon, o piloto ka, tinanggap mo rin yung kaalaman ng ganon. Pero pag tinanggap mo naman yung kaalaman ng sa Diyos, o namatay kang tinanggap mo lahat ng kanyang mga aral, o mabubuhay ka namang kasama niya. Yun po yung magliligtas sa tao, yung kanyang mga aral, mga salita. Kasi yung salita ng Diyos, hindi po namamatay. Yun po yung magbabangon sa tao, di ba po? Sabi sa may salitang itinanim na makapagliligtas ng iyong mga kaluluwa. Sabi po sa Santiago 1:21, di ba? Sabi po, ito po sa Job, basahin ko sa inyong muli. Sa Job 12:1-2, na magkagayo sumagot si Job at nagsabi, walang pag-aalinlangan na kayo ang bayan at ang karunungan ay mamamatay na kasama ninyo. Ayun o, pag namatay kang kasama mo yung kaalaman ng Diyos, yung karunungan aral niya, o maliligtas ka nun. Ganun po yun. God bless po. Sana naintindihan nyo. Ang salita ng Diyos ang makapagliligtas sa tao, hindi po ang wisdom ng sanlibutan. Kasi nauwi lang po sa walayan, pati mga kayamanan, o di ba, walang kwenta, hindi makapagliligtas ng kaluluwa. Yun po, makapagliligtas po sa tao yung wisdom from God, para kailangan matanggap natin yung karunungan para maligtas po tayo. Yun po makapagliligtas po sa atin yung mga kaalamang sa Diyos. God bless po, magandang gabi po. Ito po yung ating natapos na topic, the wisdom of God and the earth. Ganun po. God bless. Ingat po. Pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Bukas po, live po rin po tayo rito. Meron po akong bagong ituturo po sa inyo muli. God bless. Ingat po.